Ka-Express, viral ngayon sa social media ang latest update ng Gilas Pilipinas men matapos silang makarating sa Perth, Australia para sa kanilang susunod na laban sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ayon sa updates online, hindi na nag-aksaya ng oras ang Gilas dahil pagdating pa lang sa Perth, sumabak na agad sila sa practice bilang paghahanda sa matinding laban kontra Australia Boomers. Ang laban ng Gilas kontra Australia ay nakatakda sa Lunes, July 26 sa Rock Arena sa Perth. Pareho ang oras ng Perth at Pilipinas, kaya malaking bagay ito para sa mga Pinoy fans na susubaybay sa game. Ito ang kasunod na assignment ng Gilas matapos ang dikit at nakakapanghinayang na 106-102 double overtime loss kontra New Zealand sa Auckland. Kahit talo, marami pa rin ang humanga sa ipinakitang laban ng Gilas dahil hindi sila bumitaw hanggang dulo. Pero ngayon, mas mabigat ang hamon dahil Australia ang haharapin nila. Isang team na nanatiling malakas sa Group A at galing sa dominanteng panalo kontra Guam 124-52. Sa larong yan, nagtala pa ang Boomers ng bagong FIBA World Cup qualifiers record matapos magpasok ng 24 three-pointers. Kaya ang unang practice ng Gilas sa Perth ay malaking senyales na seryoso ang paghahanda ng kupunan. Hindi ito simpleng shoot around lang. Ito ay adjustment session, recovery session at mental reset. Pagkatapos ng double overtime battle, sa loob ng maikling oras bago ang game, kailangang maayos agad ng Gilas ang depensa sa three-point line, rebounding, transition defense at late game execution. Bukas na ang laban, Australia ang kalaban, Perth ang venue at ngayon ang tanong ng lahat, kaya bang sorpresahin ng Gilas ang Boomers sa sarili nilang teritoryo? Ka-Express, dumating na sa Perth ang Gilas at agad itong naging usap-usapan online. Dahil ayon sa mga latest social media updates, pagdating pa lang ng kupunan ay dumiretso na agad sila sa practice bilang paghahanda ng kanilang laban kontra Australia Boomers. Hindi na ito ordinaryong travel day lamang para sa Gilas. Ito ay trabaho agad, court agad, adjustment agad. Dahil bukas na ang isa sa pinakamabigat nilang laban sa Round 3 ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Ang Gilas versus Australia ay gaganapin sa Rock Arena. Malaking laban ito dahil Australia ang strongest team sa Group A at sila rin ang matagal ng problema ng Gilas sa international stage. Sa FIBA, head-to-head record, lamang na lamang ang Australia, kaya malinaw na hindi madali ang haharapin ng Gilas. Pero sa ganitong klaseng laban, hindi lang record ang basihan, mahalaga ang kondisyon, composure, preparation, at kung paano magre-react ang Gilas matapos ang heartbreaking loss kontra New Zealand. Galing ang Gilas isang matinding double overtime game sa Auckland, kung saan natalo sila sa Tall Blacks 106-102. Nakakapanghinayang ang resulta dahil may chance ang Gilas na manalo. Pero sa dulo, New Zealand ang nakakuha ng importanteng panalo. Pero kahit talo, may magandang baon ng Gilas. Lumaban sila, hindi sila natakot at ipinakita nila na kaya nila makipagsabayan sa physical, high-level international basketball. So ngayon, ibang klaseng hamon naman ang nag-aantay. Australia ang kalaban at mas delikado ito dahil ang Boomers ay galing sa napakalaking panalo kontra Guam. Hindi lang sila nanalo, nagpakita sila ng matinding shooting display. Sa game na yon, nagpasok pa ang Australia ng 24 three-pointers, isang bagong record sa FIBA World Cup qualifiers. So ibig sabihin, kung may isang bagay na dapat bantayan ng Gilas, yun ay ang perimeter defense. Hindi pwedeng late ang closeout, hindi pwedeng maluwag ang help defense, hindi pwedeng basta mag-collapse sa loob kung iiwan naman ang shooter sa labas. Kaya napaka-importante ng unang practice ng Gilas sa Perth sa maikling preparation window. Kailangang ayusin agad ang defensive coverages. Kailangan nilang i-review kung paano pipigilan ang ball movement ng Australia, paano hahabulin ang shooter sa corners, at paano hindi mabibigyan ng rhythm ang Boomers sa transition. Dahil kapag uminit ang Australia sa three-point line, mabilis lumobo ang lamang. Sa panig naman ng Gilas, aasahan muli ang leadership ni Justin Brownlee, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, AJ Edu, Kevin Kembao, Carl Tamayo, Mike Phillips, Chris Newsom, RJ Abarrientos, Troy Rosario, Justin Baltasar at Juan Gomez Diliano. Malaking bagay ang energy ng younger core, lalo na kina Kevin Kembao, Carl Tamayo, Mike Phillips at AJ Edu. Dahil kailangan ng Gilas ng fresh legs matapos ang double overtime war sa New Zealand. Sa ang tanong ngayon, paano babalansehan ni Coach Tim Cohn ang recovery at preparation? Dahil pagod ang katawan, pero kailangan pa rin ng sharpness, pagod ang legs, pero kailangan pa rin ng depensa.
pagod ang isip, pero kailangan pa rin ng disiplina. At sa laban kontra Australia, isang quarter lang na breakdown, pwedeng maging malaking problema. Kaya malinaw ang sitwasyon, hindi na pwedeng mabagal ang Gilas sa simula. Kailangan nilang pumasok na handa agad, physical agad at composed agad. Kung gusto nilang magkaroon ng chance sa Perth, kailangan kontrolin ang tempo, limitahan ang turnovers, protektahan ang rebounds, at higit sa lahat, patayin ang chip-pass rhythm ng Boomers. Bukas na ang laban, nasa Perth na ang Gilas, nakapag-practice na sila agad, at habang Australia ang mabigat na paborito, ang Gilas ay may isang bagay na hindi basta nasusukat sa stats, puso, pride at pagkakataong bumawi. Malaking bahagi ng paghahanda ng Gilas sa Perth ay ang mabilis na paglipat mula sa emosyonal na pagkatalo kontra New Zealand papunta sa mas mabigat na hamon kontra Australia. Well, hindi madali ang ganitong sitwasyon. Galing sila sa double overtime game. So, ibig sabihin, hindi lang katawan ang pagod, pati isip. May mga possessions na paulit-ulit na babalik sa memorya ng mga players. May missed chances, may defensive breakdowns, may late game decisions na kailangan balikan. Pero sa international basketball, wala nang mahabang oras para magmukmok at hindi ordinaryong kalaban ng Australia. Ang Boomers ay isa sa pinaka-consistent at pinaka-physical na team sa Asia-Pacific basketball. Malalim ang lineup, disiplinado ang sistema, at sanay silang maglaro sa mataas na level. Dagdag pa rito, nasa bahay nila ang laro, Perth ang venue, Rock Arena ang court, Australian crowd ang nasa paligid, kaya para sa Gilas, kailangan nilang pumasok sa laban na may malinaw na game plan at matibay na mental approach. Isa sa pinaka-importanteng adjustment ng Gilas ay depensa sa 3-point line. Hindi pwedeng hayaan ng Australian na makakuha ng maluwag na tira sa labas. Sa kanilang panalo kontra Guam, nakita kung gaano sila kadelikado kapag nahanap nila ang rhythm, kapag mabilis ang ball movement, kapag may extra pass at kapag hindi naka-recover agad ang depensa. Kayang-kaya nilang tambakan ang kalaban gamit ang outside shooting. Kaya para sa Gilas, ang close-out discipline ay magiging malaking susi. Hindi lang basta takbo sa shooters. Dapat controlled ang close-out, may kamay sa muka, pero hindi basta-basta kagagat sa pump fake. Pangalawang malaking susi ay rebounding laban sa Australia. Bawat possession mahalaga, hindi pwedeng maganda na ang depensa, pero magbibigyan pa rin ng second chance ang Boomers. Kailangan ng Gilas ng collective rebounding. Hindi lang big man ang kukuha ng bola. Kailangang tumulong ang mga guards. Kailangan mag-box out ang lahat. Dapat kapag nabigyan ang Australia ng extra possession, mas lalo silang magiging komportable. At pangatlo, kailangan ng Gilas na bawasan ang turnovers. Kapag maraming errors, mabilis tatakbo ang Australia. At kapag nakatakbo sila, mas mahirap silang pigilan dahil may size, spacing at shooting sila sa transition. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.